Isa na naman pong napakalaking announcement ang muling gumulantang dito sa mundo ng crypto. Ang founder po mismo ng Cardano na si Ginoong Charles Hoskinson ay naglabas ng isang napaka-interesting na plano na kung saan ay makikinabang ng malaki ang mga holders ni XRP. Sa kanyang live broadcast, sinabi niya na gusto niyang gawing DeFi layer ng XRP ecosystem ang bagong project ng Cardano na tinatawag po nilang Midnight. Pero ano nga bang ibig sabihin nito para sa mga Pinoy na XRP holders? Mas tataas ba ang kita natin? Ano ba ang Midnight at paano po ito gumagana? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang ating nakikita rito ay walang iba kundi si Ginoong Charles Hoskinson. Siya po ang founder mismo ng Cardano. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang plano ni Ginoong Charles Hoskinson para kay XRP. Si Charles Hoskinson na kilalang kilala bilang ama ni Cardano ay nagsabi kamakailan na nais niyang i-merge yan o pagsamahin ang mga kakayahan ng Cardano at Midnight para suportahan si XRP. Ang gusto niya ay manatiling XRP sa XRP, pero sa tulong ng kanilang sidechain na si Midnight ay makakakuha po ang mga XRP holders ng mas mataas na kita o mas magandang yield. Ito ay malaking balita dahil hindi po basta-basta ang ideyang ito. Ang gusto nilang gawin ay ang paggamit po sa Midnight bilang decentralized finance or DeFi hub. Yan, para kay XRP. Ibig sabihin ay hindi na lang basta token sa XRP, kung saan ay gagamitin na rin siya sa mga activities tulad po ng yield farming, staking at saka liquidity provision. Yan. Sa mga hindi po nakakalam, ay ano nga ba ang Midnight? Yan. At paano po ito konektado kay XRP? Yan. Si Midnight ay sidechain po ito ni Cardano. Una po itong ipinakilala noong taong 2022. Yan, or 2022. Bilang isang privacy-focused na blockchain. Noong 2024 ay inilaunch po ang testnet ng Midnight at ayon po sa plano ay ilalabas na ang full mainnet nito ngayong 2025. Pero ano nga ba ang kakaiba dito kay Midnight? Ano nga ba ang kakaiba dito kay Midnight? Kakaiba po rito ay gumagamit ito ng tinatawag na Extended UTXO model na nagbibigay daan sa mga developers na gumawa ng private smart contracts nang hindi kinakailangang galawin ang base layer ni Cardano. Sa madaling salita, para itong hiwalay na lugar kung saan pwedeng maglaro ang mga token tulad ni XRP kahit hindi po siya originally na ginawa para sa smart contracts. Pero kailangan mo nang i-bridge si XRP papunta kay Midnight para magamit niya ang DeFi features nito. Parang lalakbay si XRP papunta sa sidechain para makisali sa bagong playground ng DeFi. Ngayon is paano naman po kikita ang mga XRP holders sa tulong ni Midnight? Kung matutuloy ang plano ni Ginoong Hoskinson, magagawa ng mga XRP holders na gamitin ang kanilang tokens sa mga Cardano-based DeFi protocols. Dito sila pwedeng kumita ng mas mataas na yield kaysa sa mga traditional na paraan ng pag-hold ng crypto. Magkakaroon po ng mga oportunidad para sa yield farming. Yan, kung saan kikita ka sa pamamagitan po ng pag-deposit lamang ng XRP sa isang protocol. Yan, nandiyan na rin yung liquidity provision kung saan ay magbibigay ka po ng liquidity at kikita ka sa mga transaction fees. At nandiyan na rin ang tinatawag na staking kung saan ay pwedeng gamitin po ang XRP para tumulong sa security ng isang network habang kumikita
ng rewards. Ito ay parang binigyan ng bagong buhay sa XRP. Imbis na naka-idle lang sa iyong wallet, pwedeng magtrabaho ang XRP mo at mag-produce ng kita. Yan. Ngayon ay ano naman ang Glacier drop at paano po makikinabang si XRP dito. Ayan. Isa pa sa mga highlight ng plano ay ang tinatawag na Glacier drop. Ayan. Ito ay isang airdrop event na magbibigay ng dalawang bagong token at ito po yung tinatawag na Night at saka Dust. Yan, Night at saka Dust. At ito po ay maibibigay sa mga holders ng iba't ibang crypto wallets, kabilang na po ang XRP Ledger addresses. Ayon po sa ulat ay 37 million blockchain wallets ang makakatanggap ng airdrop na ito. Isa ito sa mga paraan para makuha po ng mga XRP holders ang unang tikim sa ecosystem ng Midnight. Ibig sabihin ay kung may XRP ka at part ka po ng eligible wallets, may chance ka na makatanggap ng libreng Night at saka Dust token. Ngayon is may iba pa bang plano itong si Ginoong Hoskinson para kay XRP? Hindi lang Midnight ang iniisip ni Ginoong Hoskinson para kay XRP. Ayon sa kanya, meron din silang plano na isama itong si XRP sa tinatawag po nilang Lace. Isa po itong non-custodial wallet ni Cardano. Bukod pa rito ay pinag-uusapan na rin ang posibilidad na magamit po ang Ripple USD or ang RLUSD na isang stable coin sa loob ng Cardano blockchain. Lahat ng ito ay bahagi raw ng whole package na inihahanda ni Ginoong Hoskinson para kay XRP. Hindi ito basta collab lang. Ayan, or collaboration. Isa po itong attempt para dalhin si XRP sa bagong yugto ng kanyang crypto journey. Ngayon is paano na nga ba ito naiiba sa ibang DeFi initiatives para kay XRP? Bago pa man ang proposal ni Ginoong Hoskinson, may iba pa ring gumagawa ng hakbang para i-expose sa XRP sa DeFi. Isa na rito ang Uphold, isang crypto exchange na nakipag-partner sa Flare Network. Layunin din nila na bigyan ng access ang mga XRP holders sa yield farming at saka staking. Pero ang pagkakaiba po ng plano ni Ginoong Hoskinson ay mas rooted siya sa isang mas malalim na blockchain infrastructure. Hindi lang simpleng partnership, kundi isang technical integration sa mismong ecosystem ni Cardano at saka Midnight. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, particular po kay XRP. Yan, para sa atin, ito ay isang magandang pagkakataon dahil kung matutuloy ito, hindi lang basta hihintayin natin na tumaas ang presyo ng XRP. Pwede na rin natin na pagtrabahuhin. Yan, pwede na rin natin gamitin itong si XRP habang naghihintay po tayo ng bull run. Makakahanap po tayo ng bagong paraan para kumita kahit sideways or walang galaw ang market. At kung makakasali po tayo sa Glacier drop, may posibilidad pa tayo makatanggap ng libreng tokens na pwedeng tumaas ang halaga sa hinaharap. Pero syempre, kailangan nating maging maingat. Ang paggamit po ng DeFi protocols ay may kaakibat na risk tulad po ng impermanent loss, protocol failure o rug pulls. Kaya dapat mag-research din muna tayo bago po tayo pumasok. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa tingin ko, maganda po ang direksyon na ito para kay XRP. Sa dami po ng taon na parang naiwan sa ere si XRP sa larangan ng DeFi, ito na siguro ang pagkakataon niyang makahabol at mag-evolve. Kung magiging successful po ang bridge sa pagitan ng XRP at Midnight, magiging mas dynamic po ang ecosystem ni XRP. Pwede po siyang maging mas competitive tulad ni Ethereum, Solana at iba pang DeFi-friendly chains. At kung si Ginoong Charles Hoskinson mismo ang nasa likod nito, may tiwala ako na seryoso po ang intensyon ng project. Pero gaya po ng lagi kong sinasabi ay DYOR or do your own research.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.